Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ito na naman po ang time natin sa pagkinig po ng salita ng Diyos sa isang exhortation para po sa ating prayer gathering mamayang gabi. Ang ating pong text ay matatagpuan sa chapter 3 ng Genesis at mula po sa verse 1 hanggang verse 6 ay babasahin ko po. Sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that through the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face, because he was afraid to look at God. Amen ho, at pagpalain po at gabayan po tayo ng Lord sa pag-aaral po natin ng kanyang salita. Tinawag po si Moses para po pangunahan ang paglalabas po sa mga Israelites na for 400 years po ay naalipin sa Egypt. So, ang nangyari po ay dito sa isang bundok na ito, sa Mount of Horeb, ito po ay divine encounter. Ito po ay kakaibang encounter, rare encounter ng isang tao sa Diyos. At dito po sa encounter na ito, mga kapatid, dito po nag-change ang course ng history o ng istorya ng buhay ni Moses. Mula po sa isang shepherd na tao, siya po ay ginawa ng Diyos, ginamit ng Diyos para maging liberator ng buong Israel. So ito po yung pag-uusapan natin at ang ating pong title ay Up in the Mountain. Up in the mountain. Ngayon po, dahil po mountain po ang pag-uusapan natin, ilang facts about mountain. Mountains or high places are common places or centers of ancient worship, ancient pagan worship. Kayo, yan po ang makita natin sa Bible. Yan po ay lugar, ang bundok ay lugar na mataas o high places ang tawag na kung saan dito po tinatayo o ginaganap yung mga ritual, mga shrines, mga pagan na mga idols ng mga nag-worship na mga tao rito na hindi po nag-worship sa tunay na Diyos. Marami po tayong examples niyan throughout history. Halimbawa po, yung mga Incas na taga South America, no? Ito po sa Peru, no? Doon po sa mga lugar na yon, sila po ay nag-build ng kanilang temples or shrine doon po sa mga bundok na yon, bulong-bundukin doon. Dito po naman sa Mesopotamian civilization na ngayon po ay Iraq, meron po silang tinatawag na mga ziggurats. Yung po mga ziggurats para po mga building na pataas yun. Pero sa mga tuktukuno na doon po yung mga shrines or templo nila na kung saan doon sila nag-worship sa kanilang mga pagan gods. Ganun din po yung mga Buddhist temples. Yung mga Buddhist temples po sa syudad, pero meron din po mga Buddhist temples at Hindu temples, no, sa mga Hindus, no, dito po sa India, na nasa taas na lugar din po. Ito ay nakalagay sa mga high places, mountains or high places. Naniniwala po ang ancient Greeks, mga kapatid, na ang kanilang gods ay nakatira sa Mount Olympus. No? Samantalang ang mga Canaanites, yung pong perennial na kalaban ng Israelita, na kung saan, yun ang talagang pinagmumulan ng maraming pagsamba sa Diyos-Diyosan, nagwo-worship po ito ng mga starry hosts o yung mga heavenly bodies, mga idols, nandun din po sa itaas, sa mountains, sa mga elevated na mga lugar. So makita po natin na ang bundok po ay sentro po ito ng pagsamba ng mga pagan worshippers at that time. Biblically, mountains becomes symbols for God's presence and glory. At ito nga po yung na-experience ni Moses. The frequent reference of God revealing Himself on mountains is to emphasize that He alone is the true and majestic and powerful God. So, ang Diyos po ay
pumasok po sa konteksto ng ganitong worship. Pero, nandun din po siya lagi sa bundok, nagre-reveal para patunayan niya na siya ay talagang tunay na makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Amen ho? At kakaiba po siya sa maraming mga Diyos-Diyosan sa Old Testament na nandun po sa high places of mountains. Siya po ang tunay na Diyos. Amen ho? At yun po yung implication ng pagpapakita niya kay Moses. Number 1, God reveals Himself to us. Sabi po sa verse 3, So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. Nakita po ni Moses habang nagpapasol siya ng tupa, palagi naman siya nagpapasol ng tupa doon sa lugar na yon, around Mount Horeb. Pero sa isang pagkakataon, nakita po siya ng isang bush, isang maliit pong puno na nag-aapoy pero hindi nasusunog. So naging curious po siya. Kaya sabi niya, titignan ko nga kung ano ito. Nasa bandang itaas po. No? Nasa bandang itaas po yung burning bush. Tapos po, sa verse 6, then he said, sabi po dyan, I am the God of your father. Nung nakita po siya ng Diyos na umakyat, naging interesado siya, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So, makita po natin dito, nag-reveal ang Diyos kay Moses sa bundok na ito. Okay po, narito po yan, ang mga pwede nating makuha ng mga implications. He reveals Himself through creations. Amen ho? Kaya ginamit po yung bush. Alam po naman natin, ang mga bush, mga puno, yan po ay nilikha ng Diyos. At dun po, naging curious si Moses. Kaya pwede natin sabihin, ang Diyos so, nag-reveal sa atin through His creations. Amen. Sabi po sa awit 19, verse 1, The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Awit 19, verse 1. So makita po natin, marami pong passages sa Bible na nag-reveal ang Diyos ng kanyang sarili sa atin through creation. So tumingin lamang po tayo sa paligid, makita po natin na ang Diyos po natin ay buhay, ang Diyos po natin ay talagang nag-relate sa atin, nag-reveal sa atin. Kasi po kita natin kanyang mga creations. So pag lumalabas po tayo, whether sa araw at sa gabi, tingnan natin yung nature ho. At ang dumating agad sa atin, ma-appreciate natin that through His creations, He is revealing Himself to us. Amen. Di lamang po yun mga kapatid. He reveals Himself through His living Word. Ayan. Amen. Ang sabi po sa John chapter 5, verse 39, sabi po, You study the Scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very Scriptures that testify about me. John chapter 5, verse 39. Sabi po ng Panginoon, siya mismo, naka-reveal ang Diyos. Siya sa scriptures para po na maintindihan natin siya. Hindi lang siya sa creation. Sa creation, nag-reveal, maging dito po sa kanyang salita na ating pinapag-aralan, na ating binubulay. Amen ho? Ngayon, bakit po mahalaga na mag-reveal ang Diyos sa atin? Kasi po, ito lamang. Left to ourselves, we will not be able to know who the true God is and how can we relate to Him. Yun ang totoo. Mangangapa po tayo sa dilim, matutulad po tayo sa ibang mga pagan na kung ano-ano sinasamba, kung ano-ano pinapaniwalaan, kung hindi po mag-reveal ang Diyos sa creation at sa Kanyang salita. Let us continue. God had to reach out on us, which made it possible for us to respond to Him in faith and worship. Kaya po natuto tayong magtiwala, ibigyan pa ng palataya natin sa Panginoon kasi nag-reveal po siya sa kanyang salita. Naintindihan natin through His Word na siya pala yung dapat na sambahin Diyos kasi siya yung tunay na Diyos. Kasi yung dapat sampalatayanan natin kasi siya po yung Diyos na nagmamalasakit, na natapat at gumagawa sa atin ng mabuti. In fact, siya po yung Diyos na nagligtas at patuloy na nagliligtas sa atin. Amen ho? So God has to reveal Himself kasi po hindi natin kayang abutin siya. So siya po yung bumaba, so to speak, nagpakita siya kay Moses through the burning bush para lamang po masabi niya sa atin na gustong-gusto niya mag-reveal sa atin. Kaya salamat po mga kapatid. Ang Diyos natin, hindi siya madamot, amen ho? Hindi siya selfish, kundi gusto niya i-share yung kanyang sarili sa atin. Gusto niya i-reveal yung sarili niya sa atin kasi ho, kapakipakinabang. Whenever God reveals Himself to us, tayo po ang nakikinabang. Amen ho? Number 2, God relates to us personally. Amen. Personally.
Sabi po sa verse 4, when the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Amen ho. So kanina po, God reveals Himself to us. Pero dito naman, God relates to us personally. Mas ano na po ito, mas malapit na, mas malalim na. God reveals Himself in a general way as well as in a specific and direct way. Ito po talaga yung revelation salita ng Diyos. Sa Bible School po, tinuturo ito. Na merong general revelation ng Diyos para makilala natin siya, para mag-reveal siya, para mag-relate siya sa atin through nature, sa kanyang salita, and more personally, meron siyang specific or direct way to relate with us. Kamukha po nangyari kay Moises. Sa atin po, mas nakaka-relate ang Diyos, nag-relate ang Diyos sa atin through His Word. No? Sa pagbasa natin ng kanyang salita, when we pray, when we open our hearts to God, nag-relate po siya sa atin. Amen ho? When we worship, when we praise God, and when we do that, He inhabits our praises. Then, in that sense, nag-relate po sa atin ang Diyos personally. Kaya nahihipo tayo pag nag-worship tayo, nag-praise tayo, nahihipo tayo pag nanalangin tayo, umangat ang faith natin, sumisigla tayo, na-inspire tayo pag binabasa natin ang kanyang salita, kasi hindi lamang po siya nagre-reveal, kundi nagre-relate siya sa atin personally. Bago po, yung Mount of Transfiguration na Revelation, Matthew 17, hindi ko na babasahin yun. Chapter 17, verses 1 to 3, di ba ho? Nag-reveal ang Diyos in a personal way. Kasi nakita po nung tatlong disciples, yung nangyari. Kita po nila ang Diyos, ang Panginoong Jesus, in the fullness of His glory. Kausap si Moses at si Elijah. Mga kapatid, the fact that God reveals Himself personally to us, ano po ang sinasabi? It only shows that He is near and is concerned with us. Amen ho? Ibig lamang sabihin, kung kaya nag-relate ang Diyos sa atin, kasi gusto niyang malapit siya sa atin. Gusto niya pong malapit siya sa atin. At gusto niyang ipakita at sabihin sa atin na concerned po siya sa atin. He is able to do this because He is the one who created us. So He perfectly knew how to get our attention towards Him. Kasi po, mga kapatid, siya lumikha sa atin. Kaya, kaya mag-relate sa atin. Hindi lang siya nagre-reveal generally, but more specifically, more personally, intimately, siya po ay nagre-relate sa atin. Kabaliktaran po ito ng mga ibang kumikilala sa Diyos through mga idols o ibang kaparaanan. Sabi po sa Awit 115, verses 4 to 7, But their idols are silver and gold, made by human hands. They have mouths, but they cannot speak, eyes, but cannot see. They have ears, but cannot hear, noses, but cannot smell. They have hands, but cannot feel, feet, but cannot walk. Nor can they utter a sound with their throats. Amen ho, mga kapatid. So, ito po, hindi pwedeng, Diyos lang ang pwedeng mag-relate sa atin ng malapit, ng isahan, ng personal. Kasi ho, buhay po siya. Nararamdaman niya, nakikita niya, naririnig niya, no? Nasa-sense niya yung pangailangan natin. Everything about us, about our situation, about our condition, damahuyan ng Diyos. Why? Kasi siya po yung Diyos na buhay na pwedeng mag-relate sa atin. Amen ho? But, tandaan din natin ito, bagamat nag-relate ang Diyos sa atin, ito pong tandaan natin. God relates Himself to us by His own terms. Amen ho? Ang pag-relate po ng Diyos sa atin, nasa Kanya po lahat. Yung right o yung mechanics nun, kumbaga. Halimbawa po, verse 5. Sabi po, Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Sure, nag-reveal ang Diyos sa nature, general revelation. Nag-reveal siya kay Moses, nag-relate siya personally, intimately, pero makita ho natin, merong term ang Diyos. Nung umaakit na siya at malapit na siya sa presence ng Diyos, sabi ng Diyos, tanggalin mo yung sandals mo kasi banal itong lugar na kinakatuyuan mo. As a verse 6, At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Amen ho? So, pag nag-relate po sa atin ang Diyos sa intimate way, sa mas malapit, closer na terms, o closer na situation, meron po siyang term, siya yung naglalagay po noon, kamukha nito. Sabi niya, Moses, tanggalin mo yung sandalyas mo kasi this is a holy ground.
Mga insights or reflection po ang pwede nating makuha dito. Una, we must be thankful and indebted to God because He revealed Himself to us through though we are but finite, sinful beings. Amen ho? So ito po yung insight natin. Ginawa niya nga ang lahat. Very mighty siya, powerful siya, majestic siya. And yet, magpasalamat po tayo. Lagi nating tanawin ang isang malaking biyaya, malaking favor na ang Diyos po ay nagre-reveal sa atin. Kahit na tayo po ay hindi naman karapat dapat pag-revealan. Amen, no? But it so happen na talagang yun ang gusto niya. He is a revealing God. Amen, no? And He wanted to reveal Himself to us. So, we must be grateful sa Diyos. Amen, no? Number 2, we must not lose sight of the truth that although He relates to us, we must come to Him with fear and reverence at all times. Kaya nga po sabi sa verse 6, at this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Mga kapatid, although gusto ng Diyos maging intimate, maging close na sa Kanya, pero tandaan din po natin, Diyos pa rin ho siya. He's still the King of Kings, the Lord of Lords. He's the God Creator. His throne is in the heaven, and earth His only footstool. Tuntungan lang ng paa niya itong mundo natin. So, kahit po mga anak tayo ng Diyos, at sabi niya, lumapit tayo sa Kanya, lalapit pa rin po tayo with fear and reverence. Kasi Diyos siya. Yun po yung ibig sabihin, Moses, tanggalin mo yung sandalas mo kasi meron banal na lugar ito. In other words, sabi pa rin ng Diyos, kailangan may distance. Spiritual, meaning spiritual yung distance. Spiritual space, so to speak. Kasi Diyos ako eh. So, bagamat anak kita, mahal kita, but don't lose focus na Diyos pa rin ako, na eternal. Kaya kailangan may awe, may reverence, no? Mayroong fear, kumbaga. And then, lastly, unlike the false pagan gods who are capricious and fierce, our God is a loving and compassionate divine being. Alam po yan ng mga Greeks, ng mga Romans, ang kanilang mga Diyos, yung mga ancient na mga sinasamba sa Mount Carmel, di ba? Sinusugatan ng mga prophets ni Baal yung kanilang sarili kasi takot sila sa kanilang Diyos. Yun po ang pananaw nila, yun ang concept nila ng Diyos. Ang mga Diyos noon ay fierce, capricious, kung ano maisip, gagawin nila kahit saktan yung mga worshippers nila. No? Yun ang paniniwala nila. At naliwas po yan sa Diyos natin. Ang Diyos po natin na nagre-reveal at nagre-relate sa atin, siya po yung Diyos na loving and compassionate divine being. So mga kapatid, sa araw na ito, sa ating pong panalangin, salamat. Matutuwa tayo kasi hindi tayo mahirapang lumapit kasi buhay siyang Diyos, nakikinig siya, nakikita niya tayo, naramdaman niya tayo. Kaya tayo pwedeng manalangin kasi nag-reveal siya. Pero sa ating paglapit sa Kanya mamaya, mga kapatid, tandaan po rin natin, He is still the God Creator, the Master of the universe, the first, the last, the beginning, and the end. So kailangan lumapit tayo na mayroong kababaang loob, pagsamba, at reverence. Amen ho? But rest assured mga kapatid, He will hear us because He wanted to relate with us. Hallelujah. Marami pong salamat sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. At muli, ingatan po natin ang ating mga sarili at ingatan po tayo ng ating Diyos. Sa Kanya pong papuri at pagluwalhati. Amen. Amen. Amen.